Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. At tinuruan ni Jesus ang mga tao sa pamamagitan ng mga talinghaga. Sinabi niya, may isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid. Pinabakuran niya ang ubasan. Nagpagawa ng pisaan ng ubas at nagpatayo ng isang tore. Pagkatapos, pinaupahan niya ang ubasan sa mga magsasaka at siya'y nagpunta sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pag-aani ng ubas, pinapunta niya ang isang alipin upang kunin sa mga magsasaka ang kanyang bahagi. Ngunit sinunggaban ng mga magsasaka ang utusan, binugbog at saka pinauwing walang dala. Muling nagsugo ang may-ari ng isa pang alipin, ngunit ito ay hinampas sa ulo at nilait-lait ng mga magsasaka. Nagsugo na naman ang may-ari ng isa pang alipin, ngunit pinatay naman nila ito. Ganoon din ang ginawa nila sa marami pang iba. May binugbog at may pinatay. Hindi nagtagal, iisa na lang ang natitirang maaaring papuntahin ng may-ari, ang kanyang minamahal na anak. Kaya't pinapunta niya ito sa pag-aakalang igagalang nila ang kanyang anak. Ngunit nag-usap-usap ang mga magsasaka. Iyan ang tagapagmana. Halika kayo, patayin natin siya upang mapasa atin lahat ng kanyang mamanahin. Kaya't sinunggaban nila at pinatay ito. At pagkatapos ay itinapon ang kanyang bangkay sa labas ng ubasan. Ano kaya ang gagawin ng may-ari ng ubasan? Pupuntahan niya at papatayin ang mga magsasakang iyon at ang ubasan ay ipapamahala niya sa iba. Hindi ba ninyo nabasa ang sinasabi sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong panulukan, ito'y ginawa ng Panginoon at kahanga-hangang pagmasdan. Nang mahalata ng mga pinuno ng mga Hudyo na sila ang tinutukoy ni Jesus sa mga talinghagang iyon, tinangka nilang dakpin siya. Subalit, hindi nila ito magawa sapagkat natatakot sila sa mga tao. Kaya't umalis na lamang sila at iniwan si Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating word of the day ay pagmamay-ari. Isa sa pinakamalaking ilusyon ng tao ay ang akala niyang siya ang may-ari ng lahat. Kapag may pera tayo, akala natin atin ito. Kapag may talento tayo, akala natin sariling galing natin ito. Kapag may posisyon tayo, akala natin tayo ang may kontrol. Kapag may pamilya, bahay, lupa, negosyo o tagumpay tayo, minsan nakakalimutan nating lahat ng ito ay ipinagkatiwala lamang sa atin. At kapag nakalimutan nating tayo ay katiwala lamang at hindi may-ari, doon nagsisimula ang malaking problema. Iyan ang puso ng Ebanghelyo ngayong araw na ito, ayon kay San Marcos. Isinalaysay ni Jesus ang talinghaga tungkol sa isang may-ari ng ubasan. Pinaganda niya ang ubasan, nilagyan ng bakod, nagtayo ng tore, at ipinagkatiwala ito sa mga magsasaka. Pagkatapos siya'y umalis. Nang dumating ang panahon ng anihan, nagsugo siya ng mga alipin upang kunin ang bahagi ng bunga ng nararapat sa kanya. Ngunit sa halip na ibigay ng mga magsasaka ang nararapat sa may-ari, sinaktan nila ang mga alipin. Ang ilan ay binugbog, ang ilan ay pinahiya, at ang iba ay pinatay. Sa huli, isinugo ng may-ari ang kanyang sariling anak sa pag-asang igagalang nila ito. Ngunit anong nangyari? Sinabi ng mga magsasaka, ito ang tagapagmana. Patayin natin siya upang mapasa atin ang mana. At pinatay nila ang anak. Napakabigat na talinghaga ito. Sa unang pagtingin,
Malinaw na tumutukoy ito sa kasaysayan ng Israel. Ang mga propeta ay paulit-ulit na isinugo ng Diyos, ngunit tinanggihan ng bayan. At sa huli, isinugo ng Ama ang kanyang anak, si Jesus. Ngunit siya rin ay ipinako sa krus. Ngunit ang ebanghelyong ito ay hindi lamang tungkol sa mga tao noon. Ito'y tungkol din sa ating lahat ngayon. Tayo rin minsan ay parang mga magsasakang iyon. Unti-unti nating inaangkin ang hindi naman talaga sa atin. Ang buhay na bigay ng Diyos, inaakala nating atin. Ang panahon na ipinagkaloob niya, ginagamit natin ng walang pasasalamat. Ang mga biyayang ipinahiram niya, inaangkin nating parang sariling pag-aari. Minsan, parang sinasabi natin, Panginoon, salamat sa ubasan, pero huwag ka nang makialam. Ako na ang bahala. At yan ang ugat ng maraming problema ng tao, problema ng mundo. Kapag nakakalimutan natin na ang Diyos ang tunay na may-ari, nagsisimula tayong mabuhay na parang wala tayong pananagutan. Kaya may mga taong ginagamit ang kanilang kapangyarihan para sa sarili. May mga taong ginagamit ang kanilang talento para sa sariling karangalan. May mga taong ginagamit yung kanilang buhay na parang wala silang utang na loob sa Diyos. Pero ang katotohanan na ito, wala talaga tayong maituturing na pag-aari. Ang lahat ay regalo. Ang hiningang gamit mo ngayon, regalo yan. Ang tibok ng puso mo, regalo yan. Ang pamilya mo, regalo yan. Ang bukasyon mo, regalo yan. Ang bawat araw na gumigising tayo, regalo yan. At ang regalo ay hindi pagmamay-ari. Ito'y ipinagkakatiwala. Napakaganda ng salitang katiwala. Hindi tayo may-ari ng buhay. Tayo ay katiwala lamang ng ating buhay. At kapag naintindihan natin ito, nagbabago ang pananaw natin sa lahat. Hindi na tayo nagyayabang dahil alam nating hindi naman natin nilikha ang sarili nating biyaya. Hindi na tayo nagiging sakim dahil alam nating hindi natin madadala ang anuman sa kabilang buhay. Hindi na tayo nagiging kontrolado ng takot dahil alam nating ang lahat ay nasa kamay ng Diyos. At dito tayo dinadala ng ating ebanghelyo. Sa araw na ito, ang tanong ay hindi ano ang pag-aari natin, ano yung pag-aari ko, kundi ano ang ginagawa ko sa mga ipinagkatiwala sa akin ng Diyos. Paano ko ginagamit ang aking panahon? Paano ko ginagamit ang aking talento? Paano ko ginagamit ang aking impluwensya? Paano ko ginagamit ang aking buhay? Dahil darating ang panahon ng ani, magbibigay sulit tayo sa Diyos. Darating ang panahon na hihingi ng Diyos ang bunga ng kanyang ipinagkatiwala sa atin. Hindi upang takutin tayo, kundi upang ipaalala na may pananagutan sa bawat biyayang ipinagkaloob. At narito ang pinakamagandang naisabihin ng Ebanghelyo sa ating lahat. Ang anak na pinatay sa talinghaga ay naging batong panulukan. Sinabi ni Jesus, ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ang siyang naging batong panulukan. Napakalalim po nito. Ang tinanggihan ng tao ang siyang pinili ng Diyos. Ang ipinako sa krus ang siyang naging tagapagligtas. Ang tila pagkatalo naging tagumpay. At iyan ang paraan ng Diyos
Mga kapatid, madalas ang mga bagay na itinatapon ng mundo ang siyang ginagamit ng Diyos para sa kanyang plano. Ang sugat mo maaring maging pinagmumulan ng paggaling ng iba. Ang kabiguan mo maaaring maging simula ng bagong biyaya. Ang mga bahagi ng buhay mo na akala mong wala ng halaga ay maaaring maging instrumento ng Diyos. Kaya huwag mo sayangin ang mga biyayang ipinagkakatiwala sa iyo ng Diyos. Ang buhay ay hindi tungkol sa pag-angkin, kundi sa pagtugon. Hindi tungkol sa pagiging may-ari, kundi sa pagiging tapat na katiwala. Mga kapatid, tandaan natin ang salitang pagmamay-ari. Hindi tayo ang may-ari. Tandaan natin ito hindi upang ipaalala na tayo ang may-ari, kundi upang ipaalala na ang tunay na may-ari ay ang Diyos. At kapag natutunan nating isauli sa Kanya ang lahat, doon natin mararanasan ang tunay na kalayaan. Pagnilayan natin, mayroon bang bahagi ng ating buhay na inaangkin natin na parang atin, sa halip na kilalaning ito ay ipinagkatiwala lamang sa atin ng Diyos? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, Ikaw ang tunay na may-ari ng aking buhay. Patawarin mo ako sa mga pagkakataong inangkin ko ang iyong mga biyaya na para bang akin ang lahat ng mga ito. Turuan mo akong maging mabuting katiwala ng aking panahon, talento, pamilya at bukasyon. Naway magbunga ang aking buhay para sa iyong kalulhatian at hindi para sa sarili kong kapurihan. Amen. Pagpalain kayo't ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.